Okay, si BP Sara po, tinanggihan niya si BBM. Tignan niyo kung gaano it's either clueless o sagad-sagarang manggagamit. Alam niyo yun? Alam nila yung nangyayari. Alam natin lahat yung nangyayari. May usapan sila kaya napapayag na mag-BP. Isa yun sa dahilan kung bakit siya nag-resign. Hanggang sa kahuli-hulihan, no? Talagang, yun nga, dalawa lang, no? Is either clueless talaga siya sa nagaganap or matindi talaga yung pagiging mangga nilang pamilya. Yung pamilya nila, matindi talaga yung pagiging mangga. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Okay, si BP Sara po, tinanggihan niya si BBM. Tignan niyo kung gaano it's either clueless o sagad-sagarang manggagamit. Alam niyo yun? Alam nila yung nangyayari. Alam natin lahat yung nangyayari. Yung Duterte tsaka mga Marcos, wala na yan, no? Matagal na. Huli na nga si BP Sara. 'Di ba? Yung deklarasyon ni BP Sara nung sinabi niyang wala nang unity. Dahil actually sarcastic yun eh. Yung pagkakasabi ni BP Sara na wala na unity dahil ang unity naman ay naganap lang yan nung eleksyon. Dahil tapos na eleksyon, wala nang unity. Ako, ang paniniwala ko ron, sarcastic yung pagkakasabi niya nun. Kasi, ganun yung pakiramdam niya eh. Di ba? Eleksyon lang pala yung unity. After ng election, wala na pala. Tignan niyo yung pronouncement niya, yung pinag-usapan natin kanina. Isa sa mga dahilan ng pagre-resign niya, yung personal. Ano yung personal? Yung sa kanila ni BBM. Ano yung sa kanila ni BBM? Yung mga pinag-usapan nila, kaya siya napapayag. Napakasimple nung sinasabi ni BP Sara eh. Meron silang usapan, kaya siya napapayag. 'Di ba? May usapan sila kaya napapayag na mag-BP. Isa yun sa dahilan kung bakit siya nag-resign. O di kahit na hindi natin alam, mukhang i-detalye niya sa susunod. Ang sinasabi niya, hindi tinupad ni BBM yung mga ipinangako sa kanya, kaya siya napapayag. Kasi ayaw talaga ni BP Sara ng tumakbo eh. Gusto niya mag-mayor eh. Okay. O tapos ngayon, naghanap na ang lahat, nag-resign na siya. May hanggang sa nag-resign na siya, may pronouncement pa rin si PBBM na makikita natin sa eleksyon kung si BP Sara ba ay administrasyon o oposisyon. Hanggang sa kahuli-hulihan, no? Talagang yun nga, dalawa lang, no? Is either clueless talaga siya sa nagaganap or matindi talaga yung pagiging mangga nilang pamilya. Yung pamilya nila, matindi talaga yung pagiging mangga. Yun lang po mapapaliwanag ko ron. Wala nang iba eh. Akalain mo, yan po, sa mga nakikinig po na anti-Duterte at pro-Marcos, pakinggan nyo yung, yung presidente nyo. Kala ko ba ang lakas-lakas nyo? Survey na nagsasabi na hindi kayo malakas dahil kulelat si Martin. Ngayon, nabisto na gustong patulungin ni PBBM si Inday Sara. Sa akin, ano na po yun eh, yung talagang desperadong moves. Kung talagang kung talagang naniniwala sila na matindi yung suporta sa kanila ng tao, bakit kinakailangan mo pa yung alanganin ka? Alanganin na sila kay BP Sara eh. Ganun po sila kadesperado. Kasi kung malakas kang tao,
Katulad natin, malakas tayong mga BBM. Nag-aalanganin pa lang si Tolentino. Tinabla na natin, di ba? Sinabi pa lang ni Bato na hindi namin alam kung tatakbo ba yan o dun tatakbo sa kabila. Tablahin na natin yan kung nag-aalanganin ka. Malakas tayo. Tayo yung tunay na malakas. Yung Duterte ang tunay na malakas. Yung naglalakas-lakasan, alam na nila na nag-resign na si BP Sara. Kinakausap pa na tumulong. Tulungan na ikampanya. Ganun kapopular si BP Sara eh. Pero syempre, nabago na po yan, no? Mas popular na. Mas popular na ngayon. Nakalimutan ko lang po, pag-usapan din po natin yung PIP. Ito po, hindi na po sa Southeast Asia. Yung mga unang pinag-uusapan natin, Southeast Asia. Ngayon po, sa buong mundo, ikalima po, ang City of Manila na pinaka-worst na syudad pagdating po sa seguridad. Grabe, no? Worst tayo. Pero ganyan na po ang balita. Alam nyo noon, nung panahon ni Duterte, may mabalitaan lang na bumaba tayo na rating. O hindi tayo mga worst, ha? Yung mataas pa rin pero bumaba lang. Eto na yung mga dilaw, no? Babanat na yan. Pero ngayon, tahimik pa rin, no? Worst na yung Manila. Ikalima na, tahimik pa rin. Then, bukikilalo yung admin natin. Lilipas din yan. Then, hayaan lang, lilipas din yan. Wala na po, hindi na po. Kayo na po nalilipasan. Actually, hindi na hinahanap si BBM eh. Sa lahat eh. Komento ni BBM, hindi na hinahanap. Napupunan nyo ba? Lahat na nang hinahanap, ano masasabi ni BP Sara? Teka muna, huwag kayo magmadali. Yung mga kalaban ni BP Sara, huwag nyo madaliin. Hindi pa siya presidente. Dati, tatandaan nyo, nakikipag-unahan si Leni Robredo. Pag may statement na si Leni, hanapin, nasa ng presidente? Nasa ng statement ng presidente? Ngayon po, wala na naghahanap. Alam na ng tao, hindi yan kikibo. Matagal po yan. No? Matagal na naman yan. Pip po sa wars o sanay na lang. Nakasanayan na. Hindi na kumikibo sa mga brownout, sa NAIA. Hindi na po kumikibo sa lahat. Sa Pogo, hindi pa kumikibo. Kumibo na ba sa Pogo? Lahat po ng kapalpakan. Wala na pong kibuan. Pinalipas na. Kayo na paglilipasan. Okay. Wala na eh. Ayaw na kumibo eh. Tapos ngayon pahinga. Siguro may nakatakda ngayon mamigay ng ayuda. Kung marunong kayo magbasa ng sitwasyon, hindi kayo natutulungan ng ayuda. Sabi ko nga sa inyo eh, sa mga marunong magbasa, ang ayuda, sinong natutuwa sa ayuda? Yung manabigyan. Sigurado ba kayo na majority, yung pinupuntahan yung probinsya, majority no, nabibigyan nyo? Hindi nyo nabibigyan yung majority nun. So, ibig sabihin nun, no? Mas maraming galit sa ayuda. Kasi noon, nung panahon ni Duterte, talagang ang daming namimigay ng ayuda bukod sa gobyerno. Meron pa namimigay ng mga private, yung mga medyo mayayaman. Diyan nga sumikat si FLM, di ba? Bigay ng bigas. O meron pa mga community pantry. Di ba? Talagang sagana sa ayuda nun. Tapos yung mga tao ng gobyerno, dahil tuloy ang sweldo, hindi kami binibigyan ng ayuda. Okay lang sa amin yun. Kasi talagang eto nangangailangan ng ayuda, yung mga walang trabaho. Pati OFW may ayuda. Ngayon, lahat gusto nyong bigyan. Hindi nyo kayang bigyan ang lahat. 110 million yan eh. Kakapusin kayo yung 500 billion. Kaya pabor sa amin yan. Dahil alam ng mga tao sa probinsya
nang nabibigyan ng ayuda yung mga malalapit kay kapitan, mga tao nila nila mayor, di ba? May epekto ba yan sa survey? Tagal nyo na namimigay ng ayuda, wala pa rin Okay, ito po, usapin po ng survey. Taas po ni BP Sara, no? Before po tong survey ng Pulse Asia, napuna natin yan. Di ba galit na galit ako? Sabi, ang banat nila, bumababa yung survey, yung rating ni BP Sara, bumababa naman talaga. Pero, bumababa rin sila. Alam nyo kung bakit pare-parehong bumababa nun? Yan na yung tapos na kasi unit team Papaliwanag ko lang Yung unit team kasi Marcos Duterte, wag na tayo magbulahan. Yung mga iba, wala naman yan angkas lang yung iba riyan. Marcos Duterte yan. No? Parehong malakas. Malakas na malakas. Kaya ngayon, nagkakanya-kanya na. Yung mga Marcos na lang. Pag sinarvey sila, Marcos na lang. Yung mga Duterte, tayo, tapos na yung unit team, Duterte na lang. So, ibig sabihin, hindi talaga bumaba yung nahati na talaga. Nabiyak na yung unity. Yan na yung epekto ng pagkawala na unity.